Nung pumasok ako sa media way back 1995, nagbilin sa akin yung tatay kong si Professor Randy David na TV talk show host noong mga panahong iyon. Sabi niya sa akin, "Our mission as journalists is to give the viewers a new pair of eyes with which to see the world." Sa totoo lang, marami sa mga problemang kinakaharap ng ating bansa, para bang paulit-ulit na lang, wala nang bago, to the point na sa kasamaang palad, minsan tinatanggap na lang natin itong normal. Pero sabi ng tatay ko, trabaho natin bilang mga mamamahayag o bilang mga journalist ang magmulat ng kaisipan ng mga tao. Buksan natin ang kanilang mga mata at ipakita natin sa mga tao na ang mga bagay na akala natin ay pangkaraniwan na lang ay minsan may mas malalim pa palang anggulong matututuhan. Tulad ng ginawa namin ng dokumentaryong Paraisong Uhaw. Sa panahon ngayon, halos lahat ng tao merong access sa tubig. Halos lahat ng bahay merong sariling gripo. Kumbaga, taken for granted na. Pero naisip nyo na ba, paano kung merong lugar na hanggang ngayon, hindi pa rin naaabot ng malinis na tubig? Mula sa tanong na ito, inalam namin at nag-research yung aming team ng mga lugar dito sa Pilipinas na wala pa ring access sa potable water. At natuklasan namin na marami pa palang mga lugar dito sa ating bansa na hindi man lang nakakatikim pa ng malinis na tubig. Noong February lang nila hinukay itong balon na ito. Dati daw, umaabot pa hanggang banda rito yung tubig dito, pero ngayong El Nino, mabilis daw na natutuyuan ng tubig, kaya kailangan nilang laliman pa yung balon para maabot nila yung tubig doon sa ilalim. Ganito rin yung thought process na pinagdaanan namin nung ginawa namin yung dokumentaryong Minsan Isang Taon. Sa panahon ngayon, halos lahat ng tao nakahawak o nakakita na ng pera. Pero alam niyo ba kung ano ang isa sa mga pangunahing sangkap ng pera? Isa sa mga pangunahing sangkap ng pera ay abaka. Kaya napatanong ako sa aking sarili, saan ba nanggagaling yung abaka? Paano ito kinukuha? At gaano kahirap ang pag-harvest nito? Mula sa tanong kong ito, nag-research kami ng aking team at nakahanap kami ng isang lugar kung saan maraming mga magsasaka ng abaka or abaka farmers. Nakipamuhay kami sa kanila, in-interview namin sila, inalam namin yung kanilang mga problema. At doon namin natuklasan na ang mga nagsasaka ng sangkap ng pera ay hindi man lang nakakahawak ng pera. So the next time na kumain ka, lumabas ka, gumimik ka, o kung ano mang gawain, try to pause and think of the things that we take for granted. Malay nyo, baka makaisip kayo ng bagong istorya o bagong anggulo sa mga kwento.